Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Tayo po muli ay nandito sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. No? Ako po si Kuya Bong at ating pong pagtutuunan ng pansin ang mga salita mula sa banal na kasulatan. Pero binabati po natin ang ating pong mga kaibigan dyan po sa Alicia, sa Tirad View, sa Santiago Isabela, sa Ilocos Sur, Mabuhay, Oriental Mindoro, Dipakulaw at Baler. Yan. At binabati rin natin yung mga nandyan sa Nueva Ecija, sa Zambales, sa Bataan, sa Aurora, yan. At sa Tarlac, Pangasinan. Yan. At syempre, dito sa Cavite at sa Laguna, no, maabot po tayo hanggang Mindoro. No? Kaya akin po kayong binabati ng isang magandang umaga. Yan. Ano po ba ang mga karaniwang hinaing ng mga tao ngayon? Yan. Ito, yun. Paano ba magiging malusog? No? Kapag ba ikaw ay malusog, ibig sabihin dapat malaki yung katawan mo, mataba ba ikaw dapat? Yan. Bakit parang hindi naman ako pumapayat? No? O gusto talaga ng mga tao ngayon na tayo ay magsipayatan. No? At talagang nakikita natin sa television, no? Yung mga tao, kailangan di sexy. Sexy sila. No? Napaka dami kong sakit. Yan naman yung sinasabi ng iba. Bakit napakadami daw nilang sakit? At sino ang tutulong sa akin maging maayos ang kalusugan ko? Yan. Sino ba talaga? Alam nyo, may mga nagsasabi na ikaw mismo ang kailangang tumulong sa sarili mo. Kasi hindi mo pwedeng anuhin yung iba. Dahil yung kinakain mo, saan ba napupunta? Sa sarili mo rin yun naman napupunta. Yung exercise mo, sino ba ang nagkakaroon ng pakinabang dyan? Eh di syempre, ikaw rin naman. Kaya ngayon, sa umagang ito, ay hahanap tayo ng mga sagot sa banal na kasulatan. Ating pong tutunghayan ng mga pag-asang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong aalis. No? At kayo ay nakikinig sa programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Yan. So ang focus natin ngayon ay staying healthy. No? Paano daw tayo mananatiling malusog? O, ano pa talaga ang mga sikreto? Marami mga tao ang nagsasabi ng mga iba't ibang klaseng mga style. Style ba ang tawag mo diyan? Mga strategy para tayo ay maging malusog at magstay ng healthy. Sa 1 Corinthians 6:19 to 20, no? Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you are bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Oh, talaga po pala, no? Alamin po natin, dahil sabi sa banal na kasulatan, na yung katawan po natin ay templo ng banal na Espiritu. At ito po ay hindi sa atin. Ang nagmamay-ari nito ay ang ating Panginoon. Kaya kailangan po nating maparangalan ang ating Panginoon. So, paano tayo magiging malusog? Ngayong alam na natin na yung katawan natin na hindi sa atin, kailangan ay ito ay gamitin po natin na may pag-iingat dahil ito ay pinahiram sa atin ng ating Panginoon. So, ano ang acronym natin ngayon? So, kunin niyo na po ang inyong mga notebook, no? At atin pong ilagay ngayon sa ating pag-aaral, no, ang ating word natin ay life, LIFE, no, ang ganda, life. So ano yung life? Lifestyle, intake, fitness at saka emotions. Ito ang ilang mga bagay-bagay na ating pong pagtutuunan ng pansin para tayo ay maging malusog. Yan. Ito po ay mga paalala, no, mga kaibigan. Pero actually, nasa inyo po ito kung susundin ninyo o hindi. No? Dahil ang pag-aayos ng ating pong mga katawan na tayo ay magkaroon ng magandang lifestyle ay sa magitan po ng sarili nating mga disiplina. Kaya nga, ano yung L? Lifestyle of balance and rest. Kailangan daw po tayong mabuhay ng balanse. No? Lifestyle po daw natin ay balanse at meron din daw dapat na pahinga. No?
ang isang malusog po na buhay ay nangangailangan ng balanse, no? Yan po yung ang focus natin ngayon. Yung sapat dapat na pahinga, yung makabuluhang trabaho, yung oras para sa spiritual na pagbabago, ang wastong pahinga at ang pagsunod sa Sabat, lalong-lalo na, ay nakakatulong na mapanatili natin ang pangkalahatang kagalingan. Yan. So, ito po ay kailangan po natin na isipin ng mabuti. No? Sa Exodus 28:10, ang sabi po dito, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the seventh day. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. No? Ito po, actually, yung remember the Sabbath day, yung pangingili ng araw ng Sabado, ito po ang rest na tinatawag. Hindi lang po dun sa labor natin, no? Hindi lang doon sa ating pong mga gawain, kundi ito po ay rest para magbigay tayo ng oras sa ating Panginoon. Now, sino ba ang nagmamay-ari po sa atin? Ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. Kaya, binigyan tayo ng araw ng Sabado para tayo po ay mangilin at tayo magpahinga, tayo makipag-usap sa ating Panginoong Diyos para ipaalala po sa atin at tayo po ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. No? Ito po kasi ay magandang recharge sa atin na tayo ay kumukonekta sa ating Panginoon. No? At ang cellphone, kailangan i-recharge. Anong ginagawa ninyo pag lobat na yung cellphone? Pumupunta kayo dun sa saksakan, kinukuha niyo yung charger, sasaksak po ninyo, ilalagay niyo dun sa cellphone hanggang sa mag-charge siya. Meron mga fast charger, meron matagal na charging. So ito po ay ginagawa natin. How often do you charge? Actually, depende sa cellphone ninyo at sa paggamit po ninyo, no? Ako ay almost every day ako nagcha-charge kasi laging ginagamit yung cellphone. So, umaabot ng mga 8 hours yung cellphone after charging, pero kailangan nyo namang i-charge ulit po ito. Now, ganun din po yun. Tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng weekly charging. At ang charging niya yon ay tuwing araw ng Sabado na tayo po ay makikipag-usap sa ating Panginoon. So napaka-importante, no? Tandaan po natin itong Exodus 28:10. Hindi lang po ito basta araw. Ito ay set aside ng ating Panginoon na araw para sa bawat isa sa atin. Yan po ang pahinga na kasama ang ating Panginoon. Sabi naman sa Mark 6:31, then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. No? Ang ating Panginoon mismo ang nag-anyaya sa mga tao na magpahinga, no? Meron pang binabanggit sa banal na kasulatan, come unto me those who are heavy laden, weary and heavy laden, and I will give you rest. Ang ating Panginoon, no, sa Kanya nanggagaling ang pahinga. Now, yung pahinga po, hindi lang yung tulog natin sa gabi. Ang advice din po sa atin ng mga eksperto ay kailangan matulog tayo ng 8 to 10 hours a day. No? 8 hours a day ang pinakamaikli. No? Ang problema kasi, masyado tayong busy. Kung pupunta kayo sa probinsya na walang kuryente, usually sila natutulog na paglubog ng araw, no? Mayroon lang silang konting gasera, lampara, pero dahil doon sa, alam nyo, pagka gumagamit kayo ng gasera o kaya lampara o kaya kandila, ito ay parang napipikit na yung mata ninyo, no? Pero kapag nando kayo sa bahay na may kuryente, lalong-lalo na may TV, mayroong malakas na ilaw, parang hindi kayo makatulog dahil sa maliwanag, no? Mas maganda na meron tayong time na tayo po ay matulog. Kailangan po ay regular. No? Ninanais tayo na makapagpahinga rin naman ang ating Panginoon. Kaya nga tayo ay patuloy, no? Patuloy na maglagay o laan ng oras sa pagpapahinga. Sabi ni Anne Lamott, isa pong writer, almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including you. Ito naman, unplug.
Ano ibig sabihin? Unplug. Titigil muna tayo sa mga trabaho po natin. Titigil muna tayo sa mga worries natin. Titigil tayo sa lahat ng mga bagay na dapat nating gawin. At tayo po ay magpapahinga muna. A few minutes na yan. So, napaka-importante na tayo ay magpahinga. No? Sabi ni Leonor Brown, no? Rest and self-care are so important. When you take time to replenish your spirit, it allows you to serve others from the overflow. No? Kailangan, napaka-importante rin na tayo po ay magpahinga dahil ito ay kailangan balanse. So ano yung L natin? L, lifestyle of balance and rest. No? Kung kayo ay napapagod, marami kayong ginagawa, huwag nyo ituloy-tuloy yung trabaho ninyo. Kailangan kayo ay magpahinga din naman. Okay? So, yung sunod po, doon sa ating acronym na life, no, ay intake of healthy food and water. Kailangan daw po uminom, no? Uminom tayo ng tubig. At kailangan ay mga nutritious na mga pagkain, nutritious food ang ating kakainin. Ang kinakain po natin at iniinom actually ay nakakaapekto doon sa physical na kalusugan po natin. Ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng natural na mga pagkain upang mapangalagaan natin yung ating pong mga pangangatawan. At ang tamang hydration ay mahalaga para sa kagalingan. Okay? So sa Genesis 1:29, ang sabi po dito, Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Eto po pala, no? Kung babalik kayo sa Genesis, meron po tayong tinatawag na original diet. At ano yung original po na diet natin? Ito yung fruits, nuts, and grains. Yan ang binibigay sa atin. Actually, kung titingnan nyo at sisiyasatin nyo yung Genesis, wala po dyan yung meat, no? Hindi po sinabi po sa atin na kumain. Nung original, no, ito ay malakas pa si Adan at saka si Eva. Ang original po talaga na diet ay nuts, grains, and fruits. Yan. At kung titingnan po natin sa banal na kasulatan, nung gano'n ang kanila pong mga pagkain, ang kanila pong edad ay umaabot sa 900 plus, no? Ang pinakamatandang tao po na nabuhay sa mundo ay si Methuselah, no? 969 po. Kung tayo po kaya ay ganun katanda, no? Ilang thousands kaya ibibigay sa atin ng government. Kasi 'di ba pag naka 100 ka, meron ka 100,000. So aabot ka pa pala pag umabot ka ng 200, makakatanggap ka kaya ng 200,000. So talaga po masyadong mahaba yung buhay natin na yan pag ganyan. Pero, ang naging problema po, di ba nagkaroon ng flood? No? Noong nagkaroon ng baha, sa time ni Noah, ay nasira lahat ng mga pananim. No? Di ba nagsakay si Noah ng mga hayop? At yung malilinis daw na mga hayop ay 7, tig-7. Yung mga karumal-dumal na mga hayop ay tig-2 lang. Yan. So, doon ay nag-start na si Noah at ang kanyang pamilya ay kumain na ng mga meat. Okay? At dinagdag din doon yung pagkain ng mga vegetables, no? Kaya nga unti-unti from 900 ang kanila pong life o panahon o yung buhay nila ay unti-unti as the time pass ay bumaba yung kanila pong lifespan. At naging 70, 80 na lang ang kanila pong lifespan. So, kung talagang gusto nyong maging malusog, no? Balik tayo sa original diet. Tayo po ay kumain ng nuts, grains, vegetables, and fruits. Wala po dapat na meat, no?
narinig niyo po ito, kung kayo ay magdi-decide, ipanalangin din niyo sa ating Panginoon. Nabigyan kayo ng kapangyarihan na sumunod doon sa original diet na binigay kay Adan at kay Eva. Actually, ito po ay talagang commitment, no? Kailangan niyo mag-commit sa ating Panginoon na bigyan kayo ng kapangyarihan. So, alalahanin po natin 'yan, para kayo ay makaiwas sa mga sakit at maging malusog kayo, ay go back to the original diet. O, kailangan po ay maging vegetarian sa ating pong mga pagkain or vegan at that kung talagang gusto nyo na mawala yung mga sakit at maging malusog ang inyong mga pangangatawan. Iniisip po kasi ngayon sa mundo, kapag ikaw ay mataba, ikaw ay malusog, no? Pero hindi po no? Kapag ikaw ay sobra sa timbang mo, ay ikaw ay malnourished na. Hindi ka malusog, kundi sumusobra ka na sa pagkain. Yung dapat mong kainin na ganito lamang karami, ay medyo dinadagdagan mo o medyo mas sumusobra pa. Kaya yung kinakain mo na sobra, na ano sa iyong katawan, no? Na-store. At eto ngayon yung mga fats, no? Kaya kung kayo ay sobra sa timbang, actually, pwede niyong tingnan yan sa internet, no? Na meron lang range ng timbang. Katulad po ako. Ako ay 5'5 and a half. Okay? 5'5 and a half. So, ang aking timbang ay kailangan ay from 49 hanggang 70. No? Ako po ngayon ay 60. No? So, nasa gitna lang. At kung titingnan ako, sasabihin, ay, payat-payat na ni Pastor Bong, no? Hindi po payat yun Kumbaga, nandun ako sa tamang timbang. Hindi sobra, hindi naman kulang. Nandun lang sa gitna. Kaya napaka-importante, titingnan nyo po yung timbang ninyo. Yan. So, sabi naman sa Corinthians 10:31, yan. So, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Yan. So, yung pala, kung tayo ay kakain, tayo ay iinom, at anuman ang ating gagawin, kailangan po ito ay magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. No? So, tingnan po natin, ano ba ang nangyayari kapag sumusobra ay iyong pagkain? Sa halip na ikaw ay nagpipigil sa pagkain mo, na kakainin mo lang yung dapat mong kainin, ay sumusobra yung pagkain. Alam niyo po, ang ating Panginoon nagturo din. Kung naalala niyo siguro nung ang mga Israelita ay nagpunta doon sa disyerto, doon. Galing sila sa Egypt, sila po ay dinala ni Moses, papunta sana sa Canaan. Ang problema, matigas ang ulo nila at sila po ay paikot-ikot doon sa wilderness. No? Ang ating Panginoon nagpapadala sa kanila ng pagkain. Okay? Ano ang tawag doon sa pagkain? Mana. No? Ang sabi ng Panginoon, kumuha lang kayo ng mana na yung kaya nyo lang kainin. No? Kaya lang, yung mga Israelite, matigas talaga yung ulo. Ang ginawa ng iba, hoarding. No? Nagkuha sila ng marami. Gusto ko marami ako makakain. Pero pag kumain nun, nabubusog agad sila. Tama lang yung pagkain nila. Nabusog, nagiging malakas sila. So nag-hoarding yung iba. Sa halip na kainin lang nila o kunin lang nila yung tama doon sa makakain nila, ay pinasobrahan nila. No? Ano ang nangyari? Kinabukasan, yung sobra nilang nakuha, sira na. No? Nasira na ito. Ang iniisip ng Panginoon, kailangan na ikaw ay araw-araw na lalabas, kukuha ka ng mana. No? Kaya nga, isa rin to sa mga turo ng ating Panginoon, give us this day our daily bread. No? Kailangan tayo ay laging hihingi sa ating Panginoon, lalapit sa ating Panginoon. Or, physically, kailangan ikaw ay lalabas, magtatrabaho ka, maghahanap ka ng mana, at ikaw ay kukunin. No? At huwag kang sobrang kumuha. No, dahil ito ay masisira din. Kaya napaka-importante sa lahat ng kakainin ninyo, iinumin ninyo, huwag masyadong sobra o huwag sobra kasi ito ay makakasama naman
sa inyo, no? Yung kinakain ninyo ay pupunta sa mga tagiliran ninyo. Okay? So, quotation, sabi ni Hippocrates, sabi niya, let food be your medicine and your medicine be your food. Minsan, yung mga pagkain natin nakakasama sa atin. Sa halip na yung kakainin nyo makapagpapalakas sa inyo, ito ay nakakasira ng inyong pangatawan, lalo na yung maraming matatamis. No? Ayan po ay isa sa mga nakakasira. Yung mga pagkain na matataba, talagang makakasira sa pangatawan nyo yan. Jim Rohn, ang sabi, take care of your body. It's the only place you have to live. No? Kaya atin pong alagaan ang ating pong mga pangangatawan. Dahil ito, tayo rin naman ang mawawalan ng pangangatawan natin, tayo rin ang magkakasakit kapag hindi po natin iningatan ang ating pong mga pangangatawan. Okay? Ang bilis ng oras, no? 7 minutes na lang. Anyway, tingnan po natin. F, ano ba yung F? Fitness and physical activity, no? Kailangan po may ehersisyo. Kailangan ito upang manatiling malakas at gumagana ng maayos ang ating po mga katawan, no? Nilikha tayo ng ating Panginoong Diyos upang gumalaw, at ang regular na exercise ay nagpapabuti ng ating pong kalusugan at humahaba yung ating buhay. Sa 1 Timothy 4:8, ito po ang sabi, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. No? Kailangan daw po physical training. Ito po ay nagbibigay ito po ay may halaga sa ating pong buhay. Sabi naman sa Proverbs 3:8-7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. No? Ayan din po. Kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon, lalong-lalo na sa mga bagay-bagay na katalinuhan, yung mga dapat nating gawin. No? Tayo po ay magtalaga ng ating pong sarili sa ating Panginoon. Si Jack LaLanne, sabi po dito, exercise is king, nutrition is queen, put them together and you've got a kingdom. Ang ganda po, no? Exercise is king, nutrition is queen. When you put them together, you've got a kingdom. No? Sabi naman ni Jim Rohn, no? Take care of your body. It's the only place you have to live. So, nabasa natin kanina yan, yung quotation na yan. So, ano po yung sunod? Ano pa yung kanina? Fitness. F, fitness and physical activity. And pinakalas po ay E, emotional and spiritual well-being. Yan. Ang mental po at saka yung spiritual na kalusugan ay kasing halaga ng physical na kalusugan. No? Ang pag-iingat sa ating isipan, yung pananatili ng matibay na ugnayan sa ating Panginoong Diyos ay nakakatulong na mapanatili natin ang ating pong pangatawan, yung kagalingan natin. Sabi po sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Napakaganda pong advice sa atin. Huwag daw po tayong mabalisa sa anumang mga bagay. Ngunit, sa bawat sitwasyon daw po, no, sa pamamagitan ng pananalangin at pakikiusap sa ating Panginoon na meron pong mga pasasalamat, ay iharap daw po natin ang ating pong mga kahilingan sa Diyos. No? At ang promise naman ng ating Panginoon ay ang kanyang kapayapaan ay ibibigay sa bawat isa sa atin. At kung tayo ang isip natin ay nasa ating Panginoong Jesucristo lamang, ay yan po ang mangyayari. Tayo ay magkakaroon ng peace of mind. Okay? At ito pa po, napagandang pangako sa atin. A cheerful heart is good medicine,
But a crushed spirit dries up the bones. No? Ito po ay isang kawikaan na galing po sa Proverbs 17:22. Kailangan po tayo ay maging masaya. No? Kapag tayo ay sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay magiging masaya. Kapag tayo ay may kapayapaan, tayo po ay magiging masaya. Kanino galing ang ating pong kapayapaan? O ang galing sa ating Panginoong Hesus, ang ating pong kapayapaan. Sa Kanya lamang ito makukuha. Okay? Si Prasad Mahes ay nagsalita. Ang sabi po niya, the mind is like water. When it's turbulent, it's difficult to see. When it's calm, everything becomes clear. Tama po, no? Kapag kayo ay nagugulumihanan, no? Kapag kayo ay talagang malungkot, no? At kayo ay merong mga spiritual at emotional na mga turmoil sa buhay ninyo, ay talagang mahirap po maging mapayapa. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, magiging mapayapa po tayo. Sabi ng isang Dalai Lama, sabi niya, happiness is the highest form of health. No? Talagang tayo po, kapag tayo ay masaya, katulad ng sinabi sa Banal na Kasulatan, no? Cheerful heart is a medicine. Tayo po ay magiging malakas at matatag. No? So, ang kalusugan po ay regalo, no? Mula sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay binigay sa atin upang tayo po ay maging masaya, malakas, matatag, at responsibilidad din naman natin na ito ay pangalagaan. No? Kapag tayo po ay nabubuhay na may balancing pamumuhay, kapag tayo po ay kumakain ng masustansyang mga pagkain, kapag tayo po ay nag-exercise at nanatili tayong aktibo, no? At pinapangalagaan po natin yung ating pong emotional at saka mga spiritual na aspeto na ating buhay, ay binibigyan nating parangal ang ating Panginoong Diyos, no? Sa pamamagitan po ng ating katawan. So alalahanin po natin yung acronym L, lifestyle of balance and rest. I, intake of healthy food and water. F, fitness and physical activity. And E, emotional and spiritual well-being. No? So tandaan po natin, ang katawan po natin ay templo ng banal na spirito. Kailangan po natin itong alagaan. Mangako po tayo, no, ng isang magandang pamumuhay, no? At maging matalino tayo sa ating pong paggawa. Tayo po ay magkaroon ng magandang lifestyle at merong temperance dahil ang ating Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Patuloy kaming nagpapasalamat na kayo ang siyang Diyos na nagbibigay kalakasan sa amin. Kaya nga, amin pong muling tinatalaga ang amin pong mga sarili sa inyo. Samahan po kami at nawa sa amin pong pamumuhay ay sumunod kami sa mga utos para po sa kalusugan mula sa banal na kasulatan. Papasalamat po kami sa biyaya at sa inyong patuloy na paggawad ng kalusugan sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So yan po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Inaanyayahan namin kayo muli sa sunod nating programa at pagpalaing nawa kayo ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.